So, may nakuha tayong messages, o message actually, na kung paano i-advise dapat ang isang tao lalong-lalo kung bata. At ikaw na adult, i-advise mo ang bata na hindi maglilid ng comparing at dahil doon is mas lalo pa ang magagalit or ma-insecure na maglilid ng envy and jealousy. Di lang bata actually makakaramdam nito. Paano ko yung ina-advise mo is adult with an a kid energy na hindi niya maiintindihan. Yung comparing na ginawa mong yun. Yung word na buti pa siya. Tama naman yung nagbigay nun and pasalamat ako na sa pinagkunan ko tong message na to. Ang pagkakaintindi ko actually dun sa buti pa siya is another sign of envy or jealousy, insecurity. Pero nung i-mesmerize kong mabuti, ay oo nga, buti pa siya. Tapos sinabi niya yung comparing, oo nga no, na maglilid ng comparing to itself. Tapos alam mo sa sarili mo na, iba ang paraan mo sa taong yun. Tapos ang gusto nung nag-advise sa'yo, lalong-lalo kung magulang yun, ng laki ng expectation, tapos kinompare ka, wala na. Emotional damage ang mangyayari doon. And identity damage na rin. Kaya tayong mga adult, magulang, etc. is wag tayong basta-basta gagamit ng comparing kung gusto nating umangat yung mga anak natin or yung mga bata or kapwa natin. Yang word na buti pa siya. Or sarili, buti pa ako noon. So, magagamit natin yung buti pa na yan sa tamang lugar. Compare it to strike it to make them humbleize. Parang yung ginamit ko na parang mas mabuti pa na pinanganak kang abnormal totally kaysa yung normal na sa tamang pag-iisip. Tapos kumpleto lahat ang parts ng body and organs. Tapos ang problemahin natin is yung sisirain natin ang kapwa natin. I-destroy it, sabotage. That's an abnormal act. Deeply and spiritual na kasalanan na ginagawa natin sa Creator itself at sa kapwa natin. Na maglilid ng demise din na sa sarili natin. Na in-include pa natin ang generation bloodline natin. In mga kabahay, kapitbahay, kasi winelcome mo yung entity na humahawak nun para pumunta sa'yo, sa bahay mo, sa bahay nyo, sa bahay ng mga kapitbahay mo, para may mga ganong tao na katulad mo, nagagawa din sa kapwa nila. Kaya yan, like sa isang trabaho, isang pamilya, isang community, parang pare-parehas sila. Nakukunti na lang ang lumalaban sa katotohanan. Yan. If our ancestors started it, it will pass from generations to generations. Kaya ganito, lost na tayong generation na to. We have to accept that part, forgive them, then try our best to not to go along how they started. Cut the curse. Yan lang din ang tinatawag nilang generational bloodline cutting. That our ancestors started. Lalong-lalo sa ating magkakapatid. Meron yung bloodline curse cutting and meron din yung generational cutting, which is kung ang God ang parent natin, tayo ay magkakapatid lahat. Hindi involved na yung bloodline doon. Yung relationship natin bawat isa na tao dito sa buong mundo. Yung buti pa
buti pa ito, buti pa siya, buti pa ako, mga ganun. Na mako-compare mo yung sarili mo, o malakas ka. Paano kung kaya minsan nababackfire sa'yo yun, yung kunwari ginamit mo na napakalakas ko kaya, tapos kayo gaganyan-ganyan kayo, buti pa ako. Tignan nyo nga ako, gawin nyo nga example, or di kaya, buti pa siya. Very wise. And alam niya ang gagawin mo, dapat ganun ka din. Na masasaktan yung self. Unless that person knows how to transmute that negative, accept niya sa sarili niya, and gagamitin niyang motivation sa sarili niya, and sasabihin na, self, gawin natin din yung kaya nating gawin at kung anong kaya nating ibigay kahit hindi tayo pareho sa kanya. Very strong mga yun, yung fighting spirit nila. So, sa pag-a-advise ya, iwasan nga naman talaga natin yun. It's through growing up na not real educated, na mostly yun yung ginagamit. Ay, oo nga no, emotional damage. Ito yung isa sa hinahanap ko na part na nakita ko na nakakapag emotional damage, na parang narinig mo na rin na ginawa nila sa'yo, and kung anong effect, wala. Lalo mo ring ibababa ang sarili mo kung isa kang, kung ako yung dating ako, lalim mo ang ibababa yung sarili mo, na i-question na bakit lagi nilang ginagamit yun, or bakit silang kumuha ng comparison para itataas ka ba talaga, or gusto nilang ibaba ka. Yung ganun na doubt and questions sa sarili, then sa identity, tapos ano ba talaga ang gusto nila? Pataasin ka or lalong pababain? Actually, ang gusto nila is pataasin ka. Pero mali lang yung technique na ginagamit nila. So, ingat-ingat po tayo. So, huwag nyong ano din yung ginagawa ko dito sa For Sure, kasi very advanced po lahat. And nalilate lang po na napopost, naka-schedule na po siya. So, minsan nagbabanggit ako ng date, di ba? And ang sinabi kong date na pinangyarihan at kung saan ko, kung anong time or date man ko ginawa is iba naman, very late na nang na-post. Ganun talaga yun. Pangit din yung diretso kang mag-post parang 3 video sa isang araw, 2 video sa isang araw. Tinitrain din natin yung sarili natin na hindi mag-rush. Kasi alam nating may nanonood. Wait, kailangan din natin ng pahinga sa pakikinig na tinatawag nila. So instead, every 2 days, ginawa ko ng every 3 days. And next is gagawin ko ng 5 or once a week na lang. Parang yung dati. Or, yan, by stages na after 3 days, gagawin nating 4 days, ganun. Ang pinakamagandang pag-post kasi pag dito sa YouTube is once a week. Yun ang napansin ko sa iba. Pag once a month,
medyo inaano mo na yung algorithm ng kwan mo, dinidelay, tinatawag nila. So, medyo na dadagdagan ng tutorial dito. Malay nyo, may gustong mag-vlogging. Just, ano nyo lang yung, i-cater nyo lang yung saan kayo masaya, or kung anong bandang gusto nyo or kahit mix actually. Kasi wala namang criteria or rules. Ang rules lang is kung anong binigay nilang dapat sundin, kasi minsan yun ang dahilan para maban ka. Isundin mo lang yung mga yun, yung terms and conditions. May mga nagbablog naman yung dapat iwasan, lalong-lalo sa mga music, ganun, para hindi ma-copyright. Pero meron naman din yung copyright na okay lang, pero hindi ka mamumunot, hindi malalagyan ng ng ads or monetization yung iyong video pag na-monetize ka na. So, yan, buti pa siya, buti pa ako, buti pa ito. Yan yung hindi nako-consider ng tayo ng mga adult na lagi nating ginagamit. Kino-compare. Ay, pati rin sa pala. Mga businesses ganun, hindi lang pala sa kwan. Yung buti pa ito, buti pa yan, buti ito. Kaya hindi nasasatisfy yung isang tao. Don't compare every establishment or businesses that you go. Oo nga ba naman. So, minsan nagagawa din natin yun. So, kailangan nating i-accept. Oo nga ba naman. Hindi lang sa advice and motivation sa mga nakikita natin. Kaya kung may ayaw tayo is nasisita natin. Don't compare. Kahit yung ganito na talking, don't compare sa preaching, don't compare. We have our own. Siguro minsan nakikita natin na parang itong mga to is they copy each other. Maybe they are doing an experiment kung anong makakapag ng attention nyo. So, kung nag-work yung kinapin niyang iyon sa attention mo, accept it. Siguro, idol lang niya yun. Kaya kinapin niya. No other intentions. Pero yung copy naman na para ako, iba na yun. Us that doing these kinds of different contents in social media, we have to pray for ourselves also, for the boundaries and limitations and 100 protection na kahit i-copy tayo. Good intentions, thank you very much. If it's very bad for the selfish interest lang, imaapektuhan ka, wala nang effect yun kasi you ask boundaries and limitations in 100% protection to God. Wala nang effect. Whether they copy you, whatever technique they do. Kaya may mga energies or sa sitwasyon or mga taong nagpapakita ng hindi maganda kasi hindi nga nila makuha yung gusto nila. Just be yourself pa din, huwag kang papaapekto. Then, be yourself. Kasi wala din mangyayari kung magpapaapekto ka. Yung mood mo din, diba? So, be nonchalant, stoic person. Poker face. So, good luck sa atin. Yan. Nga naman yung comparing. So, thank you. Add another
Comment lang kayo. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share to my next videos.